Muli na niyang binalikan ang kanyang trabaho. 5:00 ng hapon ay nagpahatid na siya sa kanyang driver para puntahan ang kanyang skincare team sa hotel na pagdarausan ng nalalapit nilang product launching. Inisa-isa niya ang kanyang team kung areglado na ba ang kanya-kanyang tungkulin ng mga ito. Tiniyak rin niyang makakarating sa launching ang lahat ng mga product endorser na kinuha niya. Naging abala siya kung kaya't hindi niya nasasagot ang mga tawag ni Miguel. Kaya naman nang matapos ang meeting niya, ay dumiretso siya sa condominium ni Miguel. Ang balak niya ay sosorpresahin ito. Kaya naman nagulat siya nang marinig ang pag-uusap ni Miguel at ni Dondom. Mabuti naman at nakinig ka sa pakiusap ko, Miguel. Ngayong naibalik mo na ang tiwala ni Almira, makukuha ko ng muli ang lahat ng shares na nawala sa akin. Galingan mo ang pagbibilog sa ulo niya. Kailangan natin siya para mabawi kong muli ang lahat ng nawala sa akin. Dinig niyang sabi ni Dondom kay Miguel. Ginagamit ko nga si Almira. May sarcasm na sagot ni Miguel sa ama. Masaya na ba kayo, Papa? Sa wakas may kabaluhan na ako sa inyo. Napakurap si Almira. So, ginagamit lang siya ni Miguel para makuha nitong muli ang kumpanya? Palabas lang nito ang lahat ng pagmamahal na ipinakita nito sa kanya? Hindi na siya nagtagal pa. Ayaw na niyang marinig pa ang masakit na katotohanan kung kaya't nagmamadali na siyang tumakbo pabalik sa elevator. Ang bigat-bigat ng mga mata niya, ngunit ayaw niyang umiyak. Ginagamit ko nga si Almira. Masaya na ba kayo, Papa? Sa wakas may kabaluhan na ako sa inyo. May sarcasm na tanong ni Miguel sa ama. Anak, ngayon lang nagtugma ang plano nating dalawa. Masayang-masayang sabi ni Dondom. Akmang nayakapin niya ang anak ngunit mabilis itong pumalag. Pa, sa palagay nyo, nakikipaglapit ako kay Almira para sa inyong sariling ambisyon? Dismayadong tanong ni Miguel sa ama. Umalis na kayo pa. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang ama ko kayo. Sigaw niya rito. Anak, huwag nyo nang pakialaman ang buhay ko. Tinutulungan ko kayong maisalba ang kumpanya ninyo. Pero hindi nangangahulugan yun na sumasang-ayon ako sa mga plano ninyo. Mahal ko si Almira at this time, hindi ko hahayaang masira pa ang pagsasama namin nang dahil lang sa pakikialam ng ibang tao. Wala na rin akong paki sa magiging opinyon ninyo pagdating sa personal kong buhay. Kaya please, Papa, this time, sarili ko naman. Pakiusap niya sa ama. Nagkibit ito ng balikat. Well, hindi na kita pakikialaman kung seryoso ka man sa babaeng yun. As long as may pakinabang ako sa kanya. Saka, mas mayaman naman si Don Fernando kaysa sa pamilya ni Rochelle kaya, Pa, pwede ba? Hindi na nakatiis na sigaw niya rito. Napangisi si Dondom, na waring hindi tinatablan ng galit niya. Ang mahalaga sa akin, kayamanan, naintindihan mo ba ako? Ha? Kaya kung kanino tayo makikinabang, dun tayo. Maliwanag ba? Ha? Sabi nitong tatawa-tawang lumabas sa kanyang kondo. Nang makaalis na ito ay muli niyang tinawagan si Almira. Hindi nagpahalata si Almira sa tunay na nararamdaman nang sagutin niya ang tawag ni Miguel. Hello? Pilit na pilit ang tinig na sabi niya. Pupuntahan kita sa bahay mo. May mga dala akong danggit at fresh tuna. Alam kong paborito mo ang mga yun. Hindi na niya pinatapos pa ang mga sasabihin ni Miguel. I'm sorry, pero pagod na ako. Matabang na sagot niya dito. Actually, ngayon lang natapos ang meeting ko. Kadarating ko lang sa bahay. Gusto ko na sanang magpahinga. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang sumasagi sa isip niya ang mga narinig niya kanina. Pero wala na siyang balak pang kumprontahin si Miguel tungkol dito. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na. I miss you. I love. Bago pa nito tapusin ang sasabihin, ay ini-off na niya ang kanyang phone. Napabuntong hininga ng malalim si Miguel nang bigla na lamang mawala sa ere si Almira. Naninibago rin siya sa biglaang panlalamig nito. Marahil ay sobrang pagod lang nito ngayon kaya parang wala ito sa mood na makipag-usap sa kanya. O baka naman may period dito ngayon. Kibit-balikat na iniayos niya ang kanyang mga gamit. Wala siyang kamalay-malay sa tumatakbo ngayon sa isipan ni Almira. What? Balik sa dating plano? Ano ba nangyari?
Gulat na tanong ni Jovan habang kausap ito ni Almira sa telepono. Kaninang umaga lang, inlove na inlove ka pa sa kanya. Tuluyan ng napahagulgol si Almira. Ang sakit-sakit ng dibdib niya. Parang sasabog yon sa sobrang sama ng loob kung kaya't naisipan niyang tawagan si Jovan. Ginagamit nila akong mag-ama. Jovan, hindi ako totoong mahal ni Miguel. Ano bang kalokohan yan? Dinig na dinig kong sinabi niya. Humihikbing sabi niya kay Jovan. Pero hindi ako magpapahalatang alam ko na ang lahat. Kugulatin ko silang mag-ama sa mga gagawin ko. Anong gagawin mo? Almira, kinakabahan ako sa takbo ng utak mo. Tinatawagan kita kahapon pero hindi mo na sinagot ang tawag ko. Akala ko may nagawa na naman akong kasalanan sa'yo, sabi ni Miguel kay Almira. Hindi niya sinagot ang sinabi nito. Sa halip ay sinalinan niya ito muli ng alak sa baso. Naka-check-in sila ngayon sa isang sikat na pinakamahal na hotel para maisakatuparan niya ang kanyang plano. Kung kaya't nilalasing niya si Miguel. Uminom ka muna. Mag-celebrate tayo para sa tagumpay ng kumpanya. Itinaas niya ang hawak na kopita at matamis na ngumiti kay Miguel. Itinaas rin nito ang hawak na baso. Saka mabilis itong tinungga ang laman nun. Pagkatapos ay sinimulan siya nitong halikan. Ngunit inilayo niya ang kanyang muka dito. May gusto sana akong hilingin sa'yo, Miguel. Anya, habang nang aakit ang kanyang mga mata. Ano yun? Muli siya nitong sinubukang halikan. This time ay hinayaan lang niyang gawin nito ang gusto nito. Mas magiging okay sana kung ibibigay mo sa akin ang 100% ng pamamahala ng kumpanya. Total, kapag nakasal na tayo, magiging isa na rin naman ang share ko at ang share mo. Di ba? Yun sana ang hilingin kong regalo mo sa akin. Naglalambing na sabi niya rito. Sa'yo rin naman na yun, di ba? Pero iba pa rin kung pipirmahan mo ang kontrata. Sabi niyang hinalikan nito sa may tenga. Gusto niyang lasingin literally si Miguel. Gayon din ay lasingin ito sa sarap para makuha niya ang kanyang gusto. Kapag napapirma niya ito, mapupunta sa kanya ang lahat ng share nito sa kumpanya at tsak niyang magwawala sa galit si Dondom. Yun lang ba? Walang problema sa akin. Kahit ano pa ang hilingin mo. Sabi nito sa kanya na tila nahihibang na sa sobrang pagnanasa. Lihim siyang napangiti. Noon pa naman ay ito na talaga ang plano niya. Nagbago nga lamang nang ma-realize niyang mas matimbang ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito. Ngunit nang marinig niyang kausap nito kagabi ang ama, muling nabalik ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Tingnan lang niya kung ano ang mararamdaman ni Dondom kapag nalaman nitong nakuha na niya pati ang share ni Miguel sa kumpanya. Ngayon pa lang ay waring nakikinikinita na niya ang pagpupuyos nito sa galit. Inilabas niya ang dokumento habang muling sinasalinan ng alak ang baso ni Miguel. Pirmahan mo na to? Hindi na nag-isip pa si Miguel. Kaagad nitong pinirmahan ang dokumentong iniabot niya. Ni hindi na nito binasa pa ang mga nakapaloob doon. Magpakalasing tayo, Miguel? Sabi niyang masayang masaya. Nang mga sandaling yun, sumusunod lang si Miguel sa lahat ng sinasabi sa kanya ni Almira. Mahal na mahal niya ito. At malaki ang tiwala niya rito. Sunod-sunod niyang tinungga ang lahat ng alak na ibinibigay nito sa kanya. Hanggang unti-unti ay umikot na ang tingin niya at tuluyan na siyang nakatulog sa sobrang kalasingan. Abot tenga ang ngiti ni Almira habang nakatingin kay Miguel. Kinuha niya ang kanyang phone at tinawagan si Don Dom. May dapat ka nga palang malaman, Don Dominic. Ngiting-ngiting sabi niya rito. Ipapadala ko sa email mo ang documents na pinirmahan ni Miguel na nagsasabing naibenta niya na sa akin ang share niya sa kumpanya. What? Huwag niyo sabihin na bibingin na rin kayo. Anong ibig mong sabihin? Well, gaya ng sabi ko, nakuha ko na ang share ni Miguel. Kaya technically, wala nang say ang Stevenson sa kung ano man ang pamamalakad na gagawin ko sa kumpanya. Ipinaimpake ko na nga rin pala ang lahat ng gamit ng anak mo palabas ng opisina ko. Pagkasabi nun, ay mabilis na niyang ini-off ang kanyang phone. Saka nilingon si Miguel. Pasensyahan na lang tayo. Utakan ng labanan ngayon sa buhay.
Pabulong na sabi niya, saka lumabas ng kwarto. Nang nasa tapat na siya ng elevator, ay tinawagan niya si Gaston. Mang Gaston, pababa na ho ako. Abangan niyo na lang ako sa may entrance. May meeting pa akong pupuntahan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel. Kitang-kita niyang nangangatal sa galit ang kanyang ama habang nagpupuyos ang mga matang nakatingin sa kanya. Nagpaloko ka sa babaeng yun? Ibinigay mo ang share mo sa kumpanya ng ganun-ganun na lang. Talagang kahit kailan napakatanga mo. Hindi makapagsalita si Miguel. Ni hindi sumagi sa utak niya na magagawa sa kanya ni Almira ang ganun. Buong akala niya, mahal rin siya nito. Yun pala ay ginagamit lamang siya nito para makuha nito ang share niya at magkaroon ito ng 100% control sa kumpanya. Ni hindi niya maisip na gagawin yun sa kanya ni Almira. Buong akala niya ay nagmamahalan sila. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kumpanya. Alam mo naman kung paano ako alipustahin ng mga kapatid ko dahil anak lang ako sa labas. Umiiyak nang sabi sa kanya ng matanda. Pero anong ginawa mo? Tahimik lang siya. This time ay aminado siyang pagkakamali niya ito. Nang dahil lang sa isang babae, naging mahina ka. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo? Gamitin mo ang utak mo. Hindi ang letseng puso mo dahil walang patutunguhan yan lintik na pagmamahal. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Isa kang gago. Wala talaga akong maaasahan sa'yo. Pagkasabi nun, ay mabilis na siya nitong tinalikuran. Naguguluhang napaupo siya sa sofa. Maya-maya ay nagtatagi sa mga bagang na tumayo siya para puntahan sa opisina si Almira. Marami itong dapat na ipaliwanag sa kanya. Nang makarating sa establishment, ay dire-diretso siya sa opisina ni Almira. Ngunit hinarang siya ng sekretarya nito. I'm sorry sir pero... Damn, get out of my way kung ayaw mong pati ikaw mapahamak. Singhal niya rito. Biglang natameme si Ellen at umalis sa daraanan niya. Nakita niya si Almira na abala sa laptop nito. Galit na itiniklop niya ang ginagamit itong laptop. Kunot noong nag-angat ng mukha si Almira. What the hell are you doing? Ellen? Bago pa nito maituloy ang sasabihin, ay galit na hinawakan niya ito sa isang braso at sapilitan niya itong itinayo para magtapat ang kanilang mga mata. Paano mo ako nagawang traidorin, Almira? Nang uusig na tanong niya rito. Ginamit mo lang ba ako para makuha mo ang share ko? Ang sakit-sakit para sa kanyang isiping ni hindi naman pala siya totoong minahal ni Almira. Napangisi si Almira. Hindi ba ikaw rin naman? Ginagamit mo ko para sa personal ninyong interes ng tatay mo? Napakunot noo siya. Damn, Almira! Ano bang pinagsasasabi mo? Saan mo nakuha ang ideyang yan? Narinig kitang kausap ang papa mo. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin ako lubusang kilala? Ha, Almira? Sa akala mo ba? Gagawin ko to para lang mapagbigyan si papa? Hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan, ha? Sumbat niya rito. Narinig kita. Sinabi mo sa papa mo na, for God's sakes, Almira, wala akong pakialam sa kumpanya. Nasasaktan lang ako dahil bakit kailangan mo pang gawin ito. Hindi mo naman ako kailangan lasingin para lang ibigay sa'yo ang share ko. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na wala akong interes sa kahit na ano pa mang negosyo ng mga Stevenson. Kaya kong buhayin ang sarili ko sa paraang gusto ko, kahit wala ng tulong ng mga Stevenson. Sigaw ni Miguel kay Almira. Ang sakit-sakit lang na hanggang ngayon pinagdududahan mo pa rin ang katapatan ng pag-ibig ko sa'yo. Miguel! Hiyang-hiya si Almira. Hindi niya matingnan ng diretsyo si Miguel. Akala ko kasi... Nagkahiwalay tayo noon dahil sa maling akala ko. At hindi ko napapayagang mangyari ulit yun. Sana next time, bago ka mag-conclude ng kung ano-ano, pwede bang tanungin mo muna ako? I'm sorry. Masyado lang akong naparanoid. Siguro it's about time na malaman mo kung anong kasalanan sa akin ng ama mo at kung bakit ako galit na galit sa kanya. Napakunot noo si Miguel. Napalunok siya. Hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Huminga siya ng malalim. Miguel, malaki ang naging kasalanan sa akin ng papa mo.
at sa magiging anak sana natin. Gulat na gulat si Miguel sa ipinagtapat sa kanya ni Almira. Parang gusto niyang manliit sa ginawang yun ng kanyang papa. Namatay ang baby natin ng dahil sa kanya? Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ng ama. Ni hindi niya akalaing ganun ito kagahaman sa pera. Para lang takuting kanyang layuan ako at kami ni Rochelle ang magkatuluyan? Kung hindi kami natagpuan ni Don Fernando, baka hindi kami nakasurvive, sabi ni Almira sa kanya. At isinakripisyo ni Paul ang buhay niya para lang mailigtas kaming mag-ina. Napapikit si Miguel. Pinakawalan niya si Paul para guluhin tayong dalawa. Napapailing na sabi nito. Bakit ngayon mo lang to sinabi? That time, mas pinili ko ang maghigante. Matapat na sabi ni Almira. At nung handa na akong ipagtapat sa iyo ang katotohanan, nagdalawang isip ako. Lalo pa at alam ko kung ano ang pakiramdam na traidorin ng magulang dahil naranasan ko yan kay mama. Kaya mas pinili ko na lang naman nahimik para hindi na lumaki pa ang gap ninyong mag-ama. Ayoko na kasing masaktan ka pa ng sobra. Pero nare-realize kong kapag hinayaan kong patuloy itong ilihim sa'yo, baka sa susunod, mas matindi pang gawin ng papa mo. Isa pa, siguro it's about time na pagbayaran niya sa batas ang lahat ng mga kasalanan ginawa niya. Tumango si Miguel. Napahinga siya ng malalim. Hindi ko akalaing magkapareho pa tayo ng kapalaran. Ikaw sa mama mo at ako kay papa. God, hindi ko alam ang mga hirap na pinagdaanan mo kay papa. To think na nagalit ako ng gusto sa'yo dahil akala ko nakipagbalikan ka sa ama ni Paula. Nangilid ang mga luha sa mata nito. Kung nabuhay ang baby natin, napahagulgol si Almira. Yun yung pinakamasakit na part, Miguel. Yung namatay ang bata na walang kalaban-laban. Niyakap ni Miguel si Almira. Hindi ko napapayagan na may manakit muli sa'yo. At ipinapangako ko, hindi ko ipagwawalang bahala ang ginawang ito ni Papa. Kailangan mabigyan ng katarungan ng mga nangyari. Pagbibigay assurance niya kay Almira, I'm sorry kung naging anak ako ng ama ko. Hindi mo naman naging kasalanan yun. Hindi naman natin mapipili kung sino ang magiging magulang natin. May isa pa nga palang malabo sa akin. Nung nasa charity event tayo, bigla ka na lang nawala at nakita kita sa loob ng taxi kasama ni Paul. Muling naalala ni Almira ang pangyayari. Nagalit ako sa iyo, kaya bigla na lang akong umalis. Iniisip ko kasing ipinamalita mo sa mga kaibigan mo ang tungkol sa pagiging pole dancer ko. Pero narealize ko nang hindi ikaw ang nagpakalat ng chismis na yon, kundi ang business associate mo. Kausap ko kasi si Alondra nung minsan at nalaman kong bago mamatay si Mama, may iniwan siyang sulat para sa amin bilang paghingi niya ng kapatawaran. Inamin din niyang tumatanggap siya ng sustento mula sa iyo para lang manahimik siya tungkol sa akin. Kaya malinaw na sa akin ang lahat. Besides, nalaman ko rin na yung matandang business associate mo, ang isa sa may-ari ng club na dating pinagsasayawan ko. Kaya malinaw na sa akin ang lahat. Nagtagis ang mga bagang ni Miguel. Si Don Felix. Hayaan na natin siya, Miguel. Tutal, hindi na ako natatakot na